Bilyon-bilyon po inuutang ni Marcos kahit saan. Kaya yung ngiti niyo, ansaya eh. Ha? More or less, tatlong trilyon na po nauutang ni Marcos. Walang pandemya. Palpak yung mga flood control projects. Walang infrastructure. Yan. No? Walang malalaking programa, pero sa utang, hinahabol yung mas malakas pang mangutang kaysa yung may pandemya. No, wala pa po silang 3 taon. Pero sukan-sukan na po yung mga tao. Pag-usapan natin, no? Philippines signs loans worth 111 million from South Korea. Grabe, no? Panay milyon, daang milyon, dollars to. Ha? Bilyon po inuutang ni Marcos kahit saan. Kaya yung ngiti niyo, ansaya eh. Ha? Wala pong pandemya yan. Grabe mangutang. So more or less, tatlong trilyon na po nauutang ni Marcos. Walang pandemya. Wala pong, anong tawag doon? Walang proyekto tayo nakikita na nagmula sa kanya. Palpak yung mga flood control projects. Walang infrastructure. Yan. No? Walang malalaking programa, pero sa utang, hinahabol yung mas malakas pang mangutang kaysa yung may pandemya tayo eh. Bukod pa yung mga binibentang ginto, bukod pa yung mga binibentang ari-arian ng gobyerno. Talagang pagka ito pa lang mga to talaga, no? Sising-sisi talaga tayo eh. Isang termino, hindi na po pinagtagal eh. No? Wala pa po silang 3 taon. Pero sukan-sukan na po yung mga tao. Grabe po itong gobyerno. Ang dami pong pinamimigay na pera. Ayuda-ayuda. Uutang. Kukunin yung pera ng PhilHealth. Kinukuha lahat ng budget na sobra-sobra. Wala na pong paglagyan ng pondo. Kulang pa rin. Binenta na yung pinag-privatize yung NAIA. Siyempre, nagbayad yung mga yan. Nakasalang ang privatization ng Star City at iba pa. Next year, meron uli. Mas malaki po ang mga ipaprivatize. Benta dito, benta doon. Pati ginto, gold reserves natin, benta din. Walang pumapasok na investors, wala ka nakikitang mga malalaking infrastructure program, panay continuation lang, panay na ponduhan na, naiutang na, may nagpopondo na, yun lang po, tinutuloy. Kaisa-isa po. Nagmayabang na yung kaisa-isang proyekto nilang tulay. Kaya talagang, tapos despite ng lahat ng yan, makikita mo, no? Sari-saring utang. Tapos eto po, makikita mo yung kanilang pinagawang bahay sa Malacanang. Grabe po, daig pa yung resort, yung mga mamahaling resort. Okay. Isa-isay na po natin. Nakakasama po ng loob. Kaya po yung galit na yan, no? Yung galit po natin na yan, bumawi po tayo sa eleksyon. Di ba? Ayan po yung mga iboboto natin. Di ba? Yung PDP, si Congressman Marcoleta, si Atty. Vic Rodriguez, si Pastor Kibuloy, si Chavit Singson, may kulang pandalawa. Ito po, sabi po ni Senator Amy Marcos, kung may dalawa kang kaibigan na nag-aaway, anong gagawin mo? Alangan namang gagatungan mo yung isa para labanan mo ng labanan yung isa. Hindi naman ganun. Talagang pipilitin mo na magkaroon ng landas. Magkausap sila, magkaintindihan at magkaunawaan. Grabe, may bala ka na naman ha. May bala ka na namang pagbatiin si BBM at saka si BP Sara ha.
Hindi mo na mauulitan si BP Sara. Tama na yun. Hanggang doon na lang yun. No? Hindi na po pwede. May kasabihan nga na tayo, ang namamangka sa dalawang ilog. Kasi parang sinasabi niya, independent siya di ba? Ang namamangka sa dalawang ilog, isang salop ang nawala. Mawawalan ka ng boto. Di ba? Kaya po, alam niya Akala niya siguro, kasi sinasabi niya, malapit siya sa Duterte, Akala niya siguro, isa siya sa i-endorse ni Tatay Digong. No? O i-endorse siya ni Sara Duterte. Kaya ang lakas ng loob niya na independent ako. Ha? Bagamat sinama niyo ko riyan sa lineup ni BBM, ako ay mananatiling independent. Yan yung mga pahayag niya, ang tapang no? Before mag-endorse si Tatay Digong. Ngayong nag-endorse na po si Tatay Digong at hindi siya kasama, aba, iba na po ang tono. Nanliligaw na muli sa mga BBM supporters. Ha? Ang namamangka sa dalawang ilog, higit pa sa mabahong isda. Oh. Di ba? Ito po ang sinabi, Senator Amy Marcos, patuloy pa rin siyang sinusuportahan ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinasabi niya po yan. Pinangangalandakan niya ngayon na patuloy pa rin siyang sinusuportahan ng kanyang kapatid para maipakita sa mga loyalista o sa mga BBM supporter na sinusuportahan pa siya ni Marcos, ni Bongbong. Iba rin, Ha? Kasi nga wala siyang support sa Duterte. Akala niya siguro sa ikalawa, ikatlo, ika-anim na pagkakataon ay kaya niyang paikutin yung mga Duterte. Akala niya siguro kailangan siya ng mga Duterte na masama siya sa lineup. Hindi po. Hindi ka namin isasama sa lineup. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabudol. O hindi mo naman pala kayang panagutan yung kapatid mo. Niligawan mo si BP Sara. Unity and continuity. Nung nanalo na, sipain na si BP Sara. Siraan na yung mga Duterte. Grabe yung pamilya nyo. Mga mangga. Kitang-kita sa yung baba, yung pagiging mangga. No more Marcos, correct. Alam mo, Senator Amy, ang problema niyan, sinama ka nila sa lineup ng BBM, tapos tinanggi mo. Hindi ka sasama, di ba? Hindi raw siya sasama sa mga rally ng 12 ni BBM. Saan ka ngayon pupulutin? Namangka sa dalawang ilog, isang salop ang nawala. Okay. Yan ang problema mo. Hindi namin problema yan. Punta po tayo rito kay Kimbo. Ang tindi ng nito ni Kimbo. Tatakbo po tong mayor ng Marikina. Pero dati na siyang congressman ng Marikina. No? Pakinggan po natin yung mga atake niya ngayon sa mga mayor ng Marikina. Of course, ang isang kapag-iwanan is of course our health centers. Maraming health centers pero wala naman pong gamot sa pag-iwanan po yan. So yan. Okay, ang sabi niya, marami daw pong health center pero wala namang gamot. Alam mo yung mga yung mga gumagano yung mata, yung yung mangko niya na mata, yung gumagano, pero wala namang gamot. Hindi ba congressman ka? Ang daming pera ng Tatay Tambi mo Ako ayoko po makialam sa local politics, no? Kaya lang ito kilala natin to Isa to sa mga kontrabida sa buhay natin pag naririnig natin tong ganito, sasabihin niya, kaya ako tumatakbo sa Marikina kasi meron tayo ng center. Wala pong gamot. Wala daw pong gamot. Hindi ba congressman ka? Hindi ba pinagmamalaki mo, tatay mo si Tambi? Tatay mo si Martin? Ang dami niyong pinamimigay, wala palang gamot. Wala palang gamot ang mga health center niyo sa Marikina. Hindi ka nang hingi.
Kung kailan ka tatakbong mayor para sabihin mo na walang gawa, anong ginagawa mo sa mga ayu-ayuda na pinamimigay nyo? Hindi mo mahiritan si Tambi? Simple-simple. Kasi kalaban mo yung mayor. Pag kalaban ng mayor, hindi ka tutulong. Tsaka ka natutulong pag mayor ka na. Ewan ko sa inyong mga taga Marikina, hindi ako nakikialam. Pero pag ganyan ang katwiran, hindi ko kilala kung sino kalaban niya. Michelle Alcebar, thank you very much sa $499 na pangkape. Pero nakakarimarim yung mga hindi lang tayo taga Marikina eh. Okay, eto na po si Risa Ontiveros. Eto po sinabi ni Risa Ontiveros. Senator Risa Ontiveros says that the more than hour-long executive session with dismissed Bamban Mayor Alice Go was not worth it as not much new information was obtained. She adds that there will be likely be no more executive sessions with Go. Okay. Takantaka ako sa iyo, Risa Ontiveros, no? Ako malabis na nagtataka. Ilang buwan na kayo isang taon nyo na yata iniimbestigan si Alice Go. Nauna pa kayo sa Quadcom, di ba? Ilang taon nyo na bang iniimbestiga? Parang taon na, no, sa tagal? O talagang taon na? Ang tagal nyo nang iniimbestigahan. Tapos nag-expect ka pa na may bago pang sasabihin si Alice Go. Hindi nyo pa ba nakalkal ang kanyang buhay? Pati pagkatao niya, no? Boyfriend, nakalkal nyo na lahat? May ine-expect ka pa pala? Ano ba nakita natin sa investigasyon nyo? May gagawin ba kayong batas para magandang pagpapatakbo ng Pogo? Wala. Dahil tinanggal na ng presidente yung Pogo eh. Ano pa? Bakit tinutuloy nyo pa rin? Naghahanap pa rin kayo na si Alice Go sasabihin na may ugnayan siya kay Duterte? Ang tiyaga nyo. Wala po tayong mahita dyan. Pag nagkataon, pag naabsuelto pa si Alice Go, nakakatawa yung Senado natin. Ang tagal. Ang tagal nyo nang sinasalang si Alice Go. Nag-executive session kayo. Nagulat ka dahil wala namang bagong sasabihin. Ano pa bang hindi nasasabi? Siguro ang ine-expect nito ni Risa Ontiveros, no? May lalapit kay Alice Go para siya ay kumbinsihin. Yun nga. Yan nga yung si Maslog eh.